At kayo naman ay ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yung buro na dito rin ako nakatikim sa Nueva Ecija. Ang buro na ito ay kombinasyon ng kanin or bigas na may sariwang isda na binurungan nila. At ipapakita ko nga sa inyo kung paano ito lutuin or igigisa nila. Ikaw lang mag-gisa ng anak ito, Eva? Oh, ito na. Gigisa ko na. Sige mo tubig. Para tutubigan ko konti yung buro. At ito na nga, nag-uumpisa ng magisa ng buro, inuuna yung paglalagay ng bawang, kasunod yung sibuyas. Hindi pa man natin nakikita yung buro, pero dito ay nalaman natin na lalagyan ito ng kaunting tubig. At ito na nga, nakikita na natin yung burong kanin na may isda. Mapapansin mo agad siya dahil siya ay kulay pink. Ang buro, Ate Eva, ay puro kanin siya. Kanin na may isda. Okay, may kanin. Isda siya. Bakit ganyan ang kulay? Nilalagyan nila ng kulay kasi yung iba daw ayaw ng puting-puti. Iba daw yung imagination nila pagka ganun. Kanin at isda pala siya. At ayan, nalaman natin kung bakit siya kinukulayan or maaring isa lamang yan sa dahilan kung bakit ito ay may kulay. Pero hindi ako tumitikim nito. Hindi ako makain ito. Nagluluto lang ako. At ayan, 3 balot or 3 plastic nga yung aming ginigisa. At ito ngang si Ate Eva, sang-ayon sa kanya ay nagluluto siya nito pero hindi siya kumakain. Si Ate Eva nga pala ay Bulakenya, ako naman ay taga Quezon Province pero kumakain ako nito. At sa totoo lang talagang napakasarap nito. Ang sikat nga na buro na ito ng Nueva Ecija ay isa sa maipagmamalaki dito sa kanilang lugar. Saan magandang partner or match ang buro, Ate Eva? Sa gulay, nilagang talong, nilagang okra. Basta nilagang gulay. Tapos yung tilapia. Itong isda. Bango. At ayan, maliban nga pala sa nilagang gulay ay masarap din ito sa pritong isda. May kaunting tubig din pala. Para maluluto pa yung kanin niya. Medyo matigas yung kanin niya. At sa pagluluto nga pala nito ay kailangan maglalagay ka din ng kaunting tubig. At habang hinahalo nga ni Ate Eva ang burong ito, nalalanghap ko ang napakasarap na amoy nito. Yung isda, yun ay ano yung nakikita ko, Ate Eva? Isda. Okay. Nung inilagay siya dyan, Ate Eva, in-mix dyan sa kanin na yan ay hilaw? Hilaw yung isda? Oo, hilaw siya. Okay. Yung pagproseso ng pagbuburo nila, di ba magsasain sila ng bango. Kanin? Ay, bango. Magsasain sila ng kanin, tapos yung hindi, yung medyo malata siya, tapos palalamigin. Lalagyan ng asin, saka isasama yung hilaw na isda. Tapos may araw sila, may bilang ng araw. At ayan, sa pamamagitan nga nito ay nagkakaroon tayo ng idea kung paano ginagawa ang buro. Simpleng pamamaraan at alam nating may mga magagaling talagang gumawa nito. Naggisa ko nito kasi may kamatis. Kaso mahal kamatis ngayon. Kailangan pala may kamatis din. Kahit mga 3 piraso. May iba kasi itsura niya pag may kamatis. At ayan, mas sasarap pa talaga pala ang buro kung ito ay may kamatis. Yun nga lang, mahal talaga ngayon ang kamatis. Yung pala, dalag ano kaya tilapia. At yun nga pala yung mga isda na pwedeng isama sa pagburo. At ito na nga, maluluto na siya at ang sunod naman gagawin ay lalagyan ito ng mantika. Bakit kailangan mantika, Ate Eva? Para maiba yung texture niya, maiba na siya. At ayan, nung lagyan nga siya ng mantika, hindi lang basta yung texture ang nabago sa kanya, kundi mas lalo pa siyang bumango. Para hindi siya dry. At siguradong nakakatulong din yan sa pagbabago ng lasa niya. Nung una nga ay hindi ko talaga nagustuhan yung lasa, pero nung matagal na ay napakasarap pala talaga ng buro na ito ng Nueva Ecija. At sa palagay ko dito sa Norte ay iba't ibang bayan pa ng Norte ay talagang ipinagmamalaki at talagang tinatangkilik ang buro na ito. At ito na nga, luto na ang nakakatakam at napakasarap na buro ng Nueva Ecija.